Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Patuloy natin pag-usapan mga kababayan yung meltdown ng inyong bising pusit, no? Nagwalwal po siya, talagang walang nag-advise sa kanya na wag gawin 'yon. No, pero dahil sa makapalang mukha niya, no? Ayaw niyang mapagsasabihan siya kung ano ang dapat niyang gawin. At higit sa lahat, bakit overprotective siya sa kanyang chief of staff? Totoo kaya yung mga bali-balita? At ito po, may isang artikulo na inilabas ang isang tabloid about dyan sa dalawang babaeng yan na sobrang madrama mga kababayan. At ganun din po, ayun, naglabas na po ng statement ang Presidential Communications na may inihayag po sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin at ano po ang take dito ng ating mga kapulisan. So diyan po iikot ang ating talakayan mga kababayan at kung ano man daw po yung sinabi, no? Dumidepensa ang inyong bising pusit na krong-krong. Biruin nyo, nag-Zoom meeting mga kababayan. Doon sa loob ng opisina ng kanyang talipandas na kapatid sa House of Representatives. Ginamit ang opisina ng kanyang kapatid dyan sa HOR para magwalwal, magwala. Nako mga kababayan, hindi na po ito maganda. Ang babaeng ito ang siyang sisira sa atin, no? Ito po ay isang anay na dapat na talaga siyang ma-impeach, no? Marami pong mga mambabatas ang nagbigay ng kanilang komento pero sa separate natin 'yan, no? At siguro marami na rin sa inyo ang hindi natutuwa dito. Kasi pinick up na po to ng international media, mga kababayan. Nakakahiya po, no? Walang pakialam, no? Gagawin niya ang gusto niya at matindi po ang sinabi ni former Senator Leila de Lima diyan, mga kababayan. Nakakahiya talaga. This is a classic example of walang breeding. Edukada nga, pero walang manners. Oo. Hindi po talaga ito naturuan kasi ito po ang matinding sinabi ni Senator Leila de Lima. Siguro, yung mga ayaw dito, maniniwala sa sinabi ni former Senator Leila de Lima. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Special shout out to all our OFWs, the men and women in uniform, sa mga frontliners at sa ating mga guro. At ganun din po, maraming salamat sa walang sawa niyong pagsubaybay, pagsuporta, pagtulong sa ating channel. And shout out to all our Kapots Angels. At may God bless us all. May God bless our country. May God bless the Marcos administration. So eto po mga kababayan, meron po nagsabi dito, no? Eto, ewan ko kung maniniwala kayo o hindi, no? Kumbaga, parang chismoso ba ito? Pero lumabas po sa tabloid mga kababayan. Pinick up po ng tabloid yung sinabi niya, mga kababayan. Napakatindi nito, no? Ewan ko kung totoo man ito, pero juicy. Dahil nga, bakit overprotective ang inyong bising pusit na si Sara Tamilmil Duterte sa kanyang chief of staff? Di po ba? Bakit yung iba, no? Na yung mga ibang resource person na nako-contempt diyan po sa loob ng HOR, hindi man niyang ganyang kadrama, no? Sobra, no? Sobrang OA, overacting po ang ginawa ng inyong pusit. Base po sa aking opinion, no? Na 5 days
lang naman ang ibinigay sa kanya. Instead of 10 days, binigyan pa ng leeway yung overacting niya rin na chief of staff. Grabe mga kababayan. Kaya siguro ito, no? Siguro ito yung isa sa dahilan, no? Itong sinabi ni Ramon Tulfo o sa kanyang social media account, pinick up ng Abante TNT, yung tabloid. O sabi dito, kaya di maiwan Sara, Zulaika, matagal nang magkasintahan. Ayon po yan kay Montulfo, binabasa lang natin tong balita dito. Hindi po natin ina-accuse pero binabasa lang natin. Totoo po ba ito, mga kababayan? Kayo po ba maniniwala? No? Ipinost po ito ni Ramon Tulfo sa kanyang FB page. Gusto ba talaga ninyo malaman? Okay. Ito ang sagot. Si Sara at Zulaika ay matagal magkasintahan. Ala kayo. Di ba ninyo nahahalata? Sara is a dyke or lesbian, tomboy or AC/DC. Pwede siya sa lalaki at sa babae. Siya ay bisexual. Ala. Sinabi pa niyang matagal nang alam ng mga taga Davao ang relasyon nila Duterte at Lopez. Oh, ganun po ba? Kayo po ba naniniwala dito sa sinabi ni Montulfo? Ako parang nag-i-incline akong maniwala kasi mga kababayan, 2 hours after ma-detain, no, si Zulaika Lopez, dumating si Pusit, no? At katapos nun, nagwalwal, no? Sabi niya, pag ako namatay, direkta i-assassinate ang first couple at si Speaker Martin dahil yun daw ang nagpapatay sa kanya at may assassin na siyang nakausap. Biruin niyo yun, grabe no? Talagang direkta, pinagmumura niya. Yun daw pong mga kabalbalan sa DepEd na mga suspicious white envelopes. Si FL Lisa daw po ang may pakana nun. No? At kung ano-ano pang mga kabalbalan, kamentalan, di ba kamentalan, krung-krung, ang inilabas niya, nakasumpa siya, pinayagan pa siyang mag-zoom, gumamit ng internet doon. Oo. Ha? Wala naman siyang mapakitang ebidensya. Parang lover's scorn. Galit na galit siya dahil ba yung jowa niya pinagmamalupitan ng House of Representatives? Pinopolitical persecution yung jowa niya? Ewan natin kung totoo man tong sinasabi ni Montulfo, pero juicy, mga kababayan. No? Sobrang OA itong dalawa na ito. At bakit si Sara Pusit ang pumunta doon? Hindi yung immediate family ni Attorney Zulaika Lopez para mag-take care sa kanya, makiusap. Kung hindi magandang pakiramdam niya, may mga doktor naman. Di po ba? Tingnan ninyo, sa lahat ng nakontempt at ikinulong diyan sa loob ng HOR, may nagganyan ba nagdrama? May tumawag ng higher up para i-comfort mo ako. Masakit ang likod ko. Nahihilo ako. Nasusuka ako. Nalulungkot ako. Di ba, mga kababayan? Ang tanong, bakit? Bakit si Bising Pusit ang pinapunta? Sabi niya pa, siya daw ang abogado ni Attorney Lopez. Oy, bawal yun. Ha? Bawal yun. Ano ang sabi ni Joel Chua? Hindi ka pwedeng mag-abogado dyan. Ha? Ano rin ang sabi ni Barry Gutierrez, yung dating spokesperson ni Mama Lenlen Niño? Ha? Yung sinasabi ni Sara Pusit na nilabag ng mga mambabatas ang konstitusyon, ha? Siya ang lumalabag sa konstitusyon. Hindi niya alam. Ayan pinatunayan ni Barry Gutierrez. Someone please remind RBP that Article 7, Section 13 of the Constitution bars her from directly or indirectly practicing any other profession during her tenure. Ang kapal niyang
magsabi na nilalabag ng HOR, yung mga mambabatas natin, na nilalabag nila ang konstitusyon. Siya pala ang hindi niya alam yung nakalagay doon sa Article 7. Ayan po yung sa kanila, yung sa presidente at vice presidente. No? The executive department yan. Yung article na yan. Section 13. Akala ko ba matalino, edukada, abogada? Hindi pala alam. Meron pong video akong napanood nung ililipat yung si Lopez. May pumunta doon na babae sa kwarto niya, doon sa opisina ni Pulong. Sabi niya, apo ko po ang abogado niya. Violation of the Constitution. Impeachment. Di po ba? Yung mga article of impeachment, culpable violation of a Constitution. Ayan o, Article 7, Section 13, o sinabi na ni Barry Gutierrez, kung gusto niyang mag-abogado, mag-resign muna siya. Tama, mali. Buti pa ito, alam niya. Tapos yung nagsabing nilalabag ng mga mambabatas ang konstitusyon. Di po ba? Ano pa yung drama ng kanyang kasamahan na babae? Sinasabi, igalang daw ang kanyang constitutional right, mga kababayan. Naku, Diyos mio. Ito po, papakita natin sa inyo. Ayan yung drama ng kanyang di umanong jowa. Please respect my rights as a person, as a Filipino in this country. Please respect my rights as a person, as a Filipino in this country. I am not an accused. I was given and served that order for detention here in HOR. Hindi ko na alam anong ways forward kasi parang wala namang batas sa bansang ito. Wala na. Kahit ano na lang pwede. Paiba-iba tapos isi-serve nila sa'yo in the middle of the night. What is that? Is that even right? Ay, abogado ka. Nakalimutan niya mga kababayan. Abogado siya. Oy, Supreme Court, ano ba yung mga pinapasan yung mga abogado ninyo? Wala na daw batas sa bansang ito. Abogado siya, Maniniwala ako sana sa pinagsasabi nito. Kung hindi siya abogado, abogado siya. Alam niya ang mga batas. Alam niya kung ano yung karapatan niya. Alam niya rin kung ano yung karapatan, trabaho, mandato ng HOR. Ito lang yata ang sa lahat po ng mga naditini diyan. Ito lang nakita ko na sobrang nagdadrama. Sobrang OA. Bakit? Pareho sila no? Na mana lang nila yung ugali ng kanilang among pusit. Entitled. Nagdadrama ka dyan. Na-stress ka. Sorry, but no sorry. Hindi ako maawa sa'yo. Di po ba? Tama, mali, mga kababayan. Sobra pong entitled ang mga ito. Eto kasi yan. Meron pa yan, mga kababayan. Puntahan naman natin yung sinabi ni former Senator Leila de Lima. Si attorney na lang, attorney Leila de Lima. Yung sa meltdown ni Pusit. Anong sabi niya? Impact leadership, salamat Yung sinasabi niyang huwag kayong mag-alala sa security. Hindi naman kami nag-aalala sa security mo. May 400 ka nga Niloloko mo kami. No? May magpapapatay sa'yo? Really? Sino? Idemanda mo, ipahuli mo, ipaimbestigahan mo, hindi yung bibig-bibig lang. Akala mo naman mapapaniwala mo kami. Hindi na po. Hindi nyo na kami mauuto, hindi nyo na kami mabubudol. Kathang isip ng isang baliw na bising presidente po yan. Mamaya, sa ating other videos, yung mga ibang mambabatas at personalidad, may sinabi po dyan sa kanyang meltdown. Hindi po yan BP-like. Hindi po yan isang halimbawa ng isang leader, pangalawang leader ng bansa. Insubordination, katigasan ng ulo,
Masyadong ma-pride, entitled. Oo. At galit na galit talaga mga kababayan eh. Hindi ko maintindihan. Bakit galit na galit siya? Hindi naman winawalang hiya yung kanyang chief of staff. Alam nyo yung ano, hindi ba yung pag yung magjowa, yung parang feeling na inaapi yung kanyang jowa, ano gagawin, di ba? Magwawalwal. Parang inagawa ng candy. Mga kababayan, natatawa lang ako dito. Tingnan nyo itsura nito. O, tingnan nyo. Talagang parang gusto niya mangtiris. Kung siya kaya ang tirisin, niniwala kayo? Naaano siya sa security niya? Ha? O, may depensa siya dyan mamaya, mga kababayan. Oo. Alam nyo naman, siyempre, ang pusit, magsasaboy ng tinta, sabay takbo! Diba? O, ano ang sabi ni Leila de Lima dyan? What to do with a VP who openly threatens murder on a sitting president and his wife in a mega meltdown? Under ordinary circumstances, impeachment, correct. We are calling for impeachment. Come on, guys. Ha? Mga progressive group, Trillanes, may bala ka na. Oo. Dapat na talagang ma-impeach. Oo. But more than the ordinary, this is a political drama staged by the OPP to divert the issue from its plunder of confidential fund. Correct, I agree mga kababayan. Kung magnakaw, wagas. Kapag pinagpapaliwanag, ang daming hanas. Pusit nga po pusit mga kababayan. Pusit na pusit. O, eto pa. Ha? Ito pa yung mga doktong ni Attorney Leila de Lima tungkol dyan sa meltdown ng isang magna. Oo, magna. Kayo nang magdoktong mga kababayan. Oo, ito pa. Impact Leadership Code Card. Ayan. Salamat po, Impact Leadership, ha? Race on privilege, entitlement, and quasi-royalty in the Kingdom of Davao City. The siblings Sara and Paulo Duterte flouted the House Authority o flouted, no? Tama po siya, no? Kasi inalaw din ng mga taga Davao City. How many years na mayagpag ang mga Duterte sa Davao City? Probably they were being blinded, no? Sa pamamahala ni Duterte. Inalaw nila. O ayan. Tama tayo, mga kababayan, at marami sa atin nag-a-agree dito sa sinabi ni Attorney Leila de Lima. Privilege, entitlement, and quasi-royalty. Yan po yan. Piling mga hari at reyna, prinsesa at prinsipe. No? Tingnan nyo yung sinabi niya. Do not tell me what to do. Yun po yan. Walang ibang makakapagturo sa kanya, makakapagsabi ko nung dapat niyang gawin. Even her parents. Sinabi na yan ng magulang niya, pati tatay niya. Sinabing katotohanan si Inday, ayaw mapagsasabihan. Si Inday, matigas ang ulo niyan. May sariling mundo, mga kababayan. Dahil nga sa pagiging privileged, entitled, and quasi-royalty. O, feeling niya, siya lang ang magaling. Feeling niya, siya po ang pinakamatalino, pero boba naman pala, tanga. Sinasabing, binayolate ng mga representante ang konstitusyon, pero siya pala, hindi niya alam kung ano yung nakalagay sa Article 7, Section 3 ng ating konstitusyon. Nag-aabugada sa kanyang lover. O, di ba? Sa totoo lang, ang weird na talaga ng mga anak ni Duterte. Sa isip nila, ang buong mundo ay kailangang lumuhod sa kanila. Sa bagay, ano pa nga ba ang aasahan natin mula sa mga anak ni Rodrigo Duterte? Hindi lang yan. Sa mga anak ng isang Aliman. Ano, di ba? Lahing Aliman, 50%. Biruin nyo. Ayaw nila sa mga Western people. Mga puti. Ha? Then mga ano daw, mga ano ang mga ugali, mga colonialism.
nananakop, mga sinungaling. Pero sila, hindi po sila purong Pilipino. Di po ba? Yung dugong nananalatay sa kanila, hindi dugong purong Pilipino. 50% Aleman. May lahing ano. Kaya ganyan po. Di po ba? O sino ba yung mga tarantado nung World War II? Sino po ba yun, no? Di ba? O, di ba, Elora? Sino ba yun? Tatanong, hindi ko maalala, no? Paki-comment nga dyan. Tama po ito. Gusto nila lumuhod sa kanila. Bakit kami luluhod sa inyo? Unang-una, hindi kayong mga purong Pilipino. Pangalawa, kayo ay mga, diktador. Mamamatay tao, inamin ng tatay mo. Di po ba? Ikaw galit na galit, gusto mong mangtiris. Paano kami luluhod sa inyo? No? Ano kayo, Diyos? Gago. Di ba? Marami pang dapat sabihin sa mga inutil na ito, sa mga tarantado na ito. Pero yan po, pinatotohanan ni Attorney Leila de Lima. No? Bakit? Sobrang protective, overprotective si Sara Pusit Duterte sa kanyang chief of staff. Totoo ba yung sinasabi ni Montulfo? Lovers daw sila? Oo, lovers moon. Di po ba, mga kababayan? Alam daw ng mga taga Davao, hindi na lihim sa mga taga Davao City. Oo, na AC/DC si Sara Pusit Duterte? O baka naman, dahil maraming alam na kabalbalan yung chief of staff na pinaggagawa niya. No? Baka kaya itinakbo sa hospital, baka naman nagsusuka dahil anong ginawa mo? Sobrang drama po, mga kababayan. Ayaw ko na, ang dami ko napanood na video. Sobrang drama ang pinaggagawa nila. Meron pa, kausap niya si General Torre nung sinabing kailangan niya ng press. Ayun, nag-overacting na, nagdrama na, parang sabi ni Cardo, lights, camera, action! Ayun na, wag mo akong iwan dito. Mamamatay ako. Sinasabi pa ni Pusit na yung paglilipat po ng detention from HOR to Women's Correctional ni Attorney Zulaika Lopez ay isa pong homicide kasi daw po sa gabi gagawin. Tanga. Biruin nyo, talagang paranoid. Baliw talaga. Oo. Kailangan ang babaeng ito matanggal bilang vice-presidente. Wala po. Hindi po ito isang magandang halimbawa. Hindi po ito isang nation-building na government official. She wants to destroy our country. O, di ba? Parang yung sa 1941 ba yun? Ha? Elora, sino ba yun? Yung taga-Germany rin? Oo, hindi ko maalala yung pangalan eh. Sino ba yun? Paki-remind nga ako dyan. Di ba? Parang gusto niyang dalhin tayo sa civil war. Ganon. Oy, mag-isa ka Pusit. Sinong dadalhin mo? Yung mga Chekwa mo sa West Philippine Sea? Oo, saka itong mga kalbo ng mga senador na ito, saka yung Chekwa doon. Oo, saka yung isang mambabatas dyan na, yung pangalan no? Marcoleta ba yun? Ganon. Yung mga nagsasayaw ng pag-anong ganon. Oo, yung mga praning din. Oo. Di ba, mga kababayan? Sabi niya, homicide daw po, mga kababayan, yung gagawin ng HOR sa paglilipat in the middle of the night. Tanga. Kaya gagawin yung kasi ayaw mong umalis dyan. At para mas maganda in the middle of the night, no? Para walang media. Hindi ang gusto nila may media. Para lights, camera, action! O, di ba, Cardo? Cardo lang. Bumenta ba? Sa kanila, bumenta. Pero sa mayoryang Pilipino, ano sabi? Drama lang yan. Drama ng magjowa yan. Lalong-lalo na yung COS niya. Sobrang OA. Sabi siguro nung director, si Pusit. Sige, tawag ako media. Tapos, alam mo na gagawin ha. Planado. It is a well-planned act.
Oo. Scripted. Siya na rin nagsabi niyan, 'di ba? Lalo na nung inaccuse na yung kanyang asawa at kuya sa droga, sabi niya, para po tama ang aming linyahan. Para tama daw yung kanilang script. Animal talaga mga kababayan sa totoo lang. O, ano lang ang sabi niya tungkol diyan sa assassination threat. Pero bago natin sabihin, basahin natin mga kababayan, no? Ano po yung sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin through the PSC na, ha? Oh, statement from PSC Command, Presidential Security Command. Pursuant to the directive of Executive Secretary, the Presidential Security Command has heightened and strengthened its security protocols. We are also closely coordinating with law enforcement agencies to detect, deter, and defend against any and all threats to the President and the First Family. Correct. Any threat to the life of the President and the First Family, regardless of its origin, especially one made so brazenly in public, is treated with the utmost seriousness. We consider this as a matter of national security and shall take all necessary measures to ensure the President's safety. So sa akin pong opinion, no, ito po ay siniseryoso na because it's coming from the second highest leader of the land. Yung inyong BP na nakrung-krung dahil lang sa kanyang chief of staff na sobra silang close. I applaud the Executive Secretary. I applaud the Presidential Security Group. Ito po yung matagal na nating pinapanawagan. Dapat ginawa na nila to nung nagbanta si Batste. Di ba? Nung sabi niya, remember the Romanovs. Remember Mussolini. Yung dalawang pamilya na yan, pareho pong na-assassinate, mga kababayan. Ito, yun nang bising pusit. Biruin nyo, automatic, pag may nangyari daw na di maganda sa kanya, namatay siya, automatic, i-assassinate. I-assassinate. Di ba? Hindi man sinabing imbestigahan ninyo. Paano kung sa investigasyon, hindi naman pala involved yung tatlo, pinapatay niya? Di ba? That is so wrong in all aspect. Anong klaseng nila lang ito? Na automatic silang may kasalanan. Wala kang may ilabas na ebidensya. Puro ka lang naratiba dahil sa galit mo dahil yung iyong close na chief of staff, kinontempt dahil nagsisinungaling. Tapos nanghihinder pa. Binabraso nyo ang COA, mga animal. O ano ang sabi niya mga kababayan? Sara Duterte's assassination remark versus Marcos, it's not a threat. It's not a threat. Pero gagawin. Oy! Diba? Ganon na rin po yun. Hindi daw threat, pero gagawin. Kasi ang sabi niya, pag ako namatay. Oy! Ano ang sabi ng Presidential Security Command? Ha? Ano ang sabi? Ha? Any threat to the life of the President, any threat to the life of the President and the First Family, regardless of its origin, and especially one made so brazenly in public, sa kanya hindi threat, pero gagawin. Pwede namang walang threat, pero pinapatay mo Pwedeng hindi mo sinabi, action na lang kaagad So mas maganda na to, mga kababayan. Nalaman natin talaga ang plano niya. Na pag namatay daw siya, automatic, patayin mo rin yung tatlo. Kasi sila ang may kasalanan. Paano mo nasabi? Diba? Yan yung sinasabi niyong EGK. Oo, wala nang proper investigation. Walang human rights. Yun, ganun. Yan ang namana niya sa tatay niya. Kitang-kita nyo talagang the apple doesn't fall from the tree. Diba? Hindi daw threat, dumidepensa pa. Nasabi mo na, alam na namin ang gusto mong gawin. 'Di ba? Kita nyo, minsan diyan wala nang threat Yung sinabing, ganito, gagantuhin kita. Hindi po. Sabi nga nung iba, gawin mo. Huwag kang mag-threat. 'Di ba? Ayun. Dinidepensa niya, pero mga kababayan, sinong mauulol niya? Sinong maloloko niya?
Yung mga minions niyang bulag. Sige, depensahan ninyo. May dumedepensa po mga kababayan, pero si-separate natin para hindi humaba ito. May dumedepensa sa kanya. Kita nyo yung mga kabaliwan ng mga ito. Dapat itong mga to isama sa investigasyon eh. So ano po ang gagawin ng kapulisan dyan mga kababayan? Ha? Naging aktibo na rin po ang kapulisan. O si General Marbil ng PMP. Ha? O, the PMP Chief Police General Francisco Marbil has directed the CIDG to conduct a thorough and immediate investigation into this issue. The safety of the President is a national concern and any direct or indirect threat to his life must be addressed with the highest level of urgency. Kaya nga po, yung mga mambabatas din, nananawagan na dagdagan ang security group o personnel ng ating Pangulo at ang ating first couple o first family at si Speaker. Itong sinasabi ni Sara Pusit na hindi siya nag-threat, no, huwag kayong paloko. Manloloko yan. Mambubudol yan. Hindi ba threat? Paano kung bumulagta ang aming Pangulo? Bumulagta ang aming first couple at si Speaker? Ikaw o tiyak ang may gawa nun. Paano pag yung assassin mo nag-trip? Di ba? Kung yung assassin mo, buhay ka pa, tinuluyan niya itong tatlo. Di ba? So okay ba sa amin yun? Hindi. Inamin mo, nakausap mo na yung assassin. So therefore, may contact ka sa mga pumapatay ng tao. Di ba? Tapos sabi niya, mamamatay tao, magnanakaw, whatever itong tatlo. Siya pala yun. Baliktad po lahat mga kababayan. Lahat ng pinagsasabi niya nag-boomerang. Yung sinabi niyang nagbabiolate sa Constitution ang mga mambabatas, nag-boomerang sa kanya. Binasag siya ni Barry Gutierrez. Nag-aabogada ka sa isang na contempt. Hindi pwede. Base sa ating Constitution, Article 7, Section 13 of the Philippine Constitution. Di ba? Hindi niya alam. Pareho silang abogada nung kanyang close chief of staff. Yung chief of staff nag-meltdown, nakalimutan, abogada rin siya. Di ba? Kinikriticize niya ang batas ng bansa. Ay daw, yari ka. Dapat sampahan ka ng disbarment sa Supreme Court. Mga kababayan, mga abogadong naturingan, pero hindi nila alam yung pinagsasabi nila pagdating sa batas. O tapos yung threat sa buhay ng tatlo, hindi daw threat yun? Sinong uululin mo? Mas nga, simple lang na ordinaryong Pilipino, walang alam sa batas, pero pag sinabi mong ganon, ay, nagbanta na. Nakausap pa yung assassin. Biruin mo, may kontak ka sa assassin na mamamatay tao. Dapat yan, itawag mo sa mga otoridad, ipahuli mo kasi assassin yan Tumira na yan ng tao Diba? Pero siya hindi. Nakausap ko na yung assassin. Sabi niya, oh, may mga assassin sila. Parang yung Davao Death Squad. Pinatotohanan niya. Nilaglag na naman niya yung tatay niya. Oh, ayun mga kababayan. Kaya ang hirap i-depensa nito. Pero may mga dumidepensa mga kababayan. Oh, itong si Bato, no? Binatikos niya si Ramon Tulfo. Ano ang sabi niya? Kasi sabi di ba ni Ramon Tulfo, magjowa daw yung dalawa. O ano ang sabi ni Bato? Napaka-malisyosong tao. Ayun ang sabi niya, yan sa politiko. Ha? O, sabi niya, wala daw siyang pakialam sa tao na yan. Hindi ko yan binabasa. Hindi mo pala binabasa. Bakit alam mo? Isa rin tong tanga. Oh, malisyoso daw si Tulfo. Paano niya hindi alam? May nagchismis. Pinakita sa kanya. O siguro nabasa niya. Ikaw ba maniniwala ka na lang kaagad sa chismis kung hindi mo mabasa? O. Itong mga talagang mga kampo ng Duterte. Kulang sa pag-aan nila sa kanila. Mabubudol nila tayo, no? Wala Pare-pareho Yung amo nila, yung dating presidente, mandarambong, sinungaling. Okay, no? Ang sinungaling ay kapatid ng, ayun, duktungan nyo na lang dyan, no? Elora, Miyu. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.